Magandang umaga sa ating mga kababayan, magandang hapon o magandang gabi at magandang tanghali. Anumang oras na inyong napapanood o napapakinggan itong ating live stream, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, all the way from Sultan Kudarat Province. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity katulad ng pag-upload ng mga short videos, pagpo-post sa ating community, and syempre, pagla-livestream. Ang pag-usapan natin first part of our live streaming today, tantararan, ang tungkol po kay Rodrigo Roa Duterte. Itong si Rodrigo Roa Duterte, kung makita nyo po dyan, long hair. Okay, syempre, gawa po yan ng ChatGPT. Okay, itong si Pulong Duterte na matamad, na ayaw daw mag-participate kasi daw madamay daw ang abnormal, dinalaw ang kanyang matandang huklubang ama doon po sa loob ng International Criminal Court Detention Cell. Okay? In other word, sa kulungan. Kay criminal man, di ba? Kinasuhan man ng crime against humanity. So, nakulong, dinampot, no? Tsaka hinuli, kaya nag-alburuto si Aimee, si Sara, si Baste, at lahat po ng mga baka Duterte na mga vlogger na mga walang kwenta. Okay. So, anong pag-uusapan natin tungkol po kay Rodrigo Roa Duterte? Sigurado talaga, mga kamunting tinig, wala ng pag-asang makalabas ang gurang nga demonyo na naging dahilan kung bakit nawala ang mga pangarap sa buhay ng mga pamilyang biktima ng kawalanghiyaan ng matandang Hudas at demonyo sa ating bansa. Na kung saan binigyan ng kahihiyan ang lahing Pilipino dahil sa kanyang katarantaduhan at pagkautak kriminal, aba, nalagay po sa kahihiyan ng bansa. Dahil first time in the history of the Philippine Republic na mayroon tayong Pangulo na kung saan dinampot at dinala sa kulungan ng International Criminal Court. Bakit po natin masasabing wala ng pag-asa si Digong? Tingnan nyo yung edad niya. Matanda na siya, pero sinungaling pa rin. Kasi natuto siyang magsinungaling dahil po sa pinapamukha ng kanyang mga kaalyado. Ngayon, hindi po ginrant ng International Criminal Court ang request ni Rodrigo Roa Duterte o ng council ni Rodrigo Duterte na bigyan sila ng kopya ng medical report. Hindi po sila pinagbigyan ng International Criminal Court. Alam mo kung bakit? Ang basa ko dyan, hindi po sila binigyan ng resulta ng medical test result ni Rodrigo Duterte kasi magaling sila magpropaganda. Kung ano ang nakasulat doon sa doctor certificate or findings, di ba natatandaan po ninyo, ang kampo ni Rodrigo Duterte'ng demonyo, nagdrama-drama na hindi na daw maayos ang utak, nag-uulian na daw, nagkaroon na daw po ng mental incapacity, o hindi daw naaalala kung ano yung mga nangyayari, at saka ang worst is, nahimatay pa. At kung baga sa Ilonggo, nasapwan o nakita na lang na walang malay. At ang sabi, hindi na po daw siya fit na dumalo sa hearing physically. Yun ang drama ng mga demonyo. Okay. So ngayon, ang nangyari, nag-request ngayon ng mga panel of experts, mga medical expert. Maniwala kayo, pababayaan si Rodrigo Duterte sa ICC? Hindi. Kasi kung anong mangyari kay Digong, mayroon pong sasagutin ang ICC kung pinabayaan nila yung mga nakakulong doon sa kanilang facility. Kaya kasinungalingan po na pinabayaan, makunat na daw, whatsoever, matanda na, nawala na daw po ng malay. Diyos ko, Santissima Trinidad, walang kasinungalingan, walang yung katotohanan. Puro kasinungalingan, puro drama. Ngayon, hala, nagkaroon po ng mga panel of medical expert.
hanggang sa natapos ang investigation, consultation, kung ano-ano man dyan ng mga procedure, na pag-alaman nila na fit si Rodrigo Roa Duterte. Kasi yung mga anak nga niya, di ba, nagkalendolingdong na nga yung kanilang mga pronouncement. Yung mga anak ni Rodrigo Duterte may nagsabi, walang problema, fit man dong tatay nila. Sabi naman ng ibang mga DDS, kawawa naman si Tatay Dugong. Kaya ginawa na lang na karton, oo, binibihisan, pinapainom, ipantahan, hinahandaan, o baka nag-celebrate pa ng Christmas at saka New Year ang demonyo nga karton. Now, so, bakit ko nasabi na wala ng pag-asa? O, kasi nga, lahat ng kanilang mga tinatawag na request, supalpal ng International Criminal Court Judge Appeal Chamber. Lahat ng kanilang mga apila. Actually, hindi na nga alam ni hindi na nga alam ni sino ba yun? Nung abogado nila na namimera na lang sa kanila. Si Nicholas Kaufman. Right? Oh, tapos alam ninyo, dahil sa katarantaduhan ng mga DDS, no, inaway nila yung Amerika. Ngayon, ang mga Duterte dahil si Kaufman. Okay? Correct, si Kaufman po yun. Oh. At saka, tandaan po ninyo, ang mga Duterte dahil supporters, ang bago nilang santo ay si Digong Nasarehas. Okay? Si Digong Nasarehas. Patron saint ng mga nasiraan. Nasiraan ng bait. Okay. Now, balik tayo dito kay Rodrigo Roa Duterte. Magpasaklolo ang mga DDS kay President Donald Trump. Kasi di ba ang mga Duterte Diyan supporters nagbunyi dahil ang Amerika ay ginsanksyon ang mga prosecutor at saka yung mga judge. Or kumbaga, sa madaling salita, nagipit itong mga ICC judges at saka mga prosecutor. Tuwang-tuwa ngayon ang mga Duterte Diyan supporters kasi karma daw ng mga prosecutor at saka mga judges. Ngayon, galit na galit din ito mga buang na mga DDS na to kay Donald Trump. Okay? Kasi kumikiling nga sila sa China. Pero guys, noong hinuli, tandaan po ninyo meron akong sasabihin sa inyo na mapagpapainit ng mga dugo ng mga DDS. Kung may DDS dito na nanood, makinig ka. Sasabihin ko sa inyo na yung tatay ninyo wala ng kwenta sa mata ng Chinese government. Kasi ang Chinese government wala nang makuha kay Rodrigo Roa Duterte. Kung ano ang kanilang gustong makuha sa pagsuporta kay Digong sa panahon ng Duterte administration, nabigo ang China. Noon nakita ng China na puro dada lang naman pala itong si Rodrigo Duterte at hindi malang pala makakatulong para ma-realize kung ano po ang ninanais nitong China sa ating teritoryo na gusto nilang sakupin. Nagpakatuta, nagpaalila, nagpakatanga ang Duterte administration para kuno suportahan si Digong forever and ever and ever. Pero anong nangyari? Nung dinampot, bigyan ko kayo ng idea nung dinampot si Rodrigo Duterte ng International Criminal Court sa bisa ng warrant of arrest sa pamamagitan at pagkikipagtulungan, of course, sa ating mga otoridad at Interpol, abay, wala tayong narinig na kinundinan ng China ang pagkakahuli kay Rodrigo Roa Duterte. Mga Duterte Diyan supporters, hindi sana nahuli si Rodrigo Duterte ng ICC or ng Interpol kung hindi nakabalik mula sa Hong Kong. Kung mula sa Hong Kong, nagdiretso ang tatay niyong demonyo sa China. Kasi alaman po ng mga taga-China na si Digong ay pumunta ng Hong Kong. Lupa lang ang pagitan para mag-run na pwedeng tumawid si Rodrigo Duterte sa China. May haka-haka na nag-apply ng political asylum. Nakulong lang si Digong sa ICC, walang ginawa yung China para proteksyonan ang tatay ninyong berdugo
ang tatay ninyong demonyo sa mata ng pamilya ng mga biktima ng kanyang extrajudicial killing at walang kwentang at walang direksyon na war on drugs. Did you get the point? Naoobserbahan po ninyo yan? Wala pong ginawang hakbang ang China para ipakita nila na mahalaga si Rodrigo Duterte sa kanila. Kasi kaalyado ng China ang Pilipinas sa panahon ng Duterte administration. Okay? So, mayroon po dito na nagsabi na hindi ata sila tanggap ng China. Kasi alam nila, okay, na hindi siya member ng ICC. Ayaw madamay ng China. Even though ang Russia, mga kamunting tinig, walang pakialam sa pagkahuli kay Rodrigo Roa Duterte na daw agta o gurilya na. Gets? Kung hindi nyo nagigets yung mga pinagsasabi ko, mga Duterte Real supporters, baka mamaya sinturunin ko kayo ni Judas. Baka sinturunin ko kayo dyan para malaman nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Ha? Now, given to that, na-realize na ba ninyo? Nasaan na ang paghihirap at pagiging tuta at paghimog puwit ni Rodrigo Duterte? Wala. Ang Russia, friend man kaya ni Rodrigo Duterte ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Vladimir Putin, kay Vladimir Putin. So anong nangyari? Wala pa ring hakbang. Hindi nag-intervene ang Russia even though ang China kumakalat ngayon sa mga balita sa social media na nag-apply daw ng political asylum itong si Rodrigo Roa Duterte at pinapalabas ng mga DD-shets na aprobado na po ng China. Pero wala tayong opisyal na mensahe mula po sa tagapagsalita ng China na ginagrant po nila na magkaroon ng political asylum. Kung halimbawa nag-grant man ng China ang request ng mga Duterte, kung totoo for the sake of discussion, abay huli na po ang lahat. Alangan girahin ng China ang dahig kung saan nakaparoon ang International Criminal Court Detention Facility. Kala nyo sa akin Kala nyo sa akin tuloy-tuloy po yan pag ako'y magsasalita. Bakit ko gustong sabihin? In order for you to understand. So, ngayon, ang nangyari, mga kamunting tinig, ang mga DDS ay nawalan ng pag-asa. Walang alay na sumuporta. Tingnan mo nga si Sas Rugando Saxot daw nag-itok-itok-itok na yung peke ang putay, di ba? Yung putay niya hindi matutubuan ng balahibo kay plastic. Okay. Mantakin mo may utin ka, may tarugo ka, palitan mo ng putay. No, sa ngayon, maghanap ka ng sabot, maghanap ka ng balahibo, wala kang makita kay hindi tumubo ang mga bulbol dahil po sa plastic o di kaya silicone siguro ang putay niya. Now, iba na yung itsura. Pumunta na kasi Sas doon sa kahit nga siya nakita niya na nawala ng pag-asa talaga. Now, ito ang kakadurog ng puso ng mga DD-shets. Noong hinuli ni Donald Trump ang presidente ng Venezuela, may gaga pa nga mango nga tigulang nga nagsabi nga Venezuela daw. Venezuela, okay? DDS, tandaan po ninyo. Si Nicolas Maduro ay ang presidente ng Venezuela. Hindi Venezuela at hindi Valenzuela City. Okay. Noong hinuli itong si Nicolas Maduro ng Special Action Force ng Amerika at dinala doon sa Washington para humarap sa Manhattan Court sa kasong may kinalaman sa droga, ang China, ang Russia, at ang iba pang mga leader ng bansa, okay, na hindi gusto ang ginawa ng Amerika, abay nagbigay ng pahayag at suporta na kung pwede i-release ng Amerika si Nicolas Maduro.
So yung sinasabi ng mga Duterte Dayan supporters sa tatay nila Digong na mahal ng mundo, anong nangyari? Walang international support, pressuring the International Criminal Court to release the alive body of Rodrigo Roa Duterte. Now, you know already the status of Rodrigo Duterte in international community. Even the European country not able to give their recommendation to the ICC to release the live body of Rodrigo Duterte. Naintindihan po ninyo? Pero itong kay Nicolas Maduro na sinasabing diktador, sinasabing involved sa narco, drugs, trade, ay aba, ang daming sumuporta kay Nicolas Maduro. Maraming bansa ang hindi nagustuhan ang ginawang pagkidnap di umano o di kay pag-aresto ng Amerika kay Nicolas Maduro. So ngayon, naintindihan na ninyo? Ha? Kung may halaga pa ba si Digong sa mundo? Alam mo, huwag kayong magalit sa akin. Kasi simple lang po yung mga pinagsasabi ko. No? Dapat maintindihan nyo yan. Huwag na kayong umasa. Itinakwil ng mundo si Rodrigo Roa Duterte. Tinakwil din siya ng sambayanang Pilipino. Alam mo, ang pagtakwil ng sambayanang Pilipino kay Rodrigo Duterte ay hindi katraiduran sa lahing Pilipino, kundi matibay na pundasyon ng hindi pagkonsente sa kademonyuhan ng namumuno. Wala pakialam ang mundo kay Digong. Ha? Naintindihan ba ninyo? Humaba man ang sabot ni Digong, humaba man ang buhok ni Digong, walang pakialam ang mundo, lalong-lalo na yung sinasabing Russia at China na kaibigan di umano ni Rodrigo Roa Duterte. So mga Duterte Dayan supporters, nasaan na kayo? Huwag kayo magalit sa akin kasi yan po ang katotohanan. Pasalamat kayo, ginaprangka ko sa inyo. Kaysa sa hindi ko ipaprangka at mag-assume kayo na makakauwi na si Digong sa Pilipinas at mayroon pong lugar na tatanggap sa kanya sa kanyang application na political asylum, wala na. Nasa kamay na po ng International Criminal Court ang katawang lupa ni Digong. Ang jurisdiction ngayon ay nasa ICC na. So wala na pong tsansa na kung may mag-approve man ng political asylum ni Digong, anong gagawin? Sunduin siya? Ngayon kung hindi pa ipapadala, girahin? Do you think makaarte kaya yung China? O, ngayon, sinasabi daw ng mga DDS na sana tulungan ni Donald Trump si Rodrigo Roa Duterte na makalabas mula po sa kulungan ng ICC. Dahil sinanksyon na yung prosecutor, sinanksyon na yung mga judges, so dapat daw kunin din ni Trump si Digong at ipabalik sa Pilipinas. So ano ngayon ang masasabi po ninyo? Okay? So comment down below kung ano lang ang masasabi ninyo mga kamunting tinig. Did you enjoy? Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. O ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po, ikaw, ako, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.